Samantala, gugunitain na muli ng mga Pilipino ang araw ng mga santo sa unang araw po yan ng Nobyembre. Ito po ay tanda ng pagdakila ng mga Katoliko Romano sa mga paalala na may tinatanaw na kabilang buhay ang tao matapos po ang kamatayan. Ang Todos los Santos rin po ang bispiras ng araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay. Ang tradisyon pong ito ay nagpapaulit-ulit sa Katoliko Romano. Subalit ano nga ba talaga ang selebrasyon ng All Souls Day o araw ng mga yumao, at ang mga ibang rehiyon ba ay may ganito ring selebrasyon? Alamin natin yan sa special na ulat ni Edwin Eusebio. Batid naman ng lahat ng araw ng mga kaluluwa ang araw na itinakda ng simbahang Katoliko para sa pagunita sa mga yumao o namatay na. Naging kaugalian na ipagdiwang ang araw ng mga patay sa unang araw ng Nobyembre kasabay ng pagdakila naman sa araw ng mga banal. Sinasabing ang tradisyong ito ay nagsimula noong pang-10 at 11 siglo at ibinase sa doktrina ng Katoliko na ang mga panalangin at pagtutulos ng kandila ay makakatulong na dalisayin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang pag-aalay ng misa at dasal ay para sa kaluluwa ng namatay ng hindi napapanahon at pinaniniwala ang nasa purgatorio pa lamang. Upang tapatan ito ng pag-aalaala, nag-aalay ang mga mahal sa buhay ng mga bulaklak at nagsisindi ng kandila. At nagpapaalala na minsan ang mga yumao ay naging bahagi ng ating pagmamahal, pag-asa at kasiyahan, at ipinapaalala na ito ay nananatiling nag-aalab at buhay sa mga naulila kasabay ng dasal na ang liwanag ay maging simbolo ng ilaw sa paglalakbay ng kaluluwa pabalik sa Diyos na may lalang. Dahil nga ito ay tradisyon, may ilang hindi naniniwala rito tulad ng mga Muslim. Para sa Islam, ang kamatayan ay ang katapusan kahit hindi na nila inaalala ang mga yumao. Maging ang tradisyon na pag-aasikaso sa patay ay natatangi sa Islam. Kanilang pinaliliguan ng bangkay at nililinis. Matapos ito ay babalutin ng malambot at puting tela at saka ibuburol. Bawal sa Islam na pagsugalan ng burol ng patay. Bawal rin ang paghahanda ng pagkain at maging ang labis na pananaghoy o pag-iyak ay binabawal sa paniniwalang nahihirapan ng kaluluwa ng namatay. Para naman sa mga kaalib ng Iglesia ni Cristo, ang mga katagang sa abo ka nagmula at sa abo ka magbabalik ang prinsipyong kanilang kinakatigan. Kaya't hindi rin naniniwala ang mga kaalib ng INC sa pagunita ng araw ng mga patay. Naniniwala ang mga kaalib ng Iglesia ni Cristo na ang tao ay binubuo ng 3 bahagi: ang katawan, espiritu at kalag o kaluluwa. Para sa mga tigasunod ng INC, kapag namatay ang tao, inilalagay lamang siya sa mahimbing na pagtulog habang naghihintay ng paghuhukom ng Diyos. Sa tradisyonal na paniniwala ng Iglesia ni Cristo, hindi nakikinabang ang kaluluwa sa dasal at paghahandog ng mga bulaklak dahil ang pupuntahan anya ng kaluluwa, maging sa langit o sa impyerno, ay nakadepende sa kung paano niya ginamit ang kanyang buhay noong siya'y buhay pa. Tulad ng Iglesia ni Cristo, ang mga saksi ni Jehovah ay hindi naman nananalig sa pagunita sa araw ng mga patay dahil walaan nila sa Biblia ang nasabing naging kaugalian. Samantala, ang tradisyon ng mga Tsino sa pagunita sa araw ng mga patay ay kahalintulad naman ng mga sa Katoliko. Nag-aalay ang mga ito ng mga bulaklak, prutas at iba pang masasarap na pagkain sa puntod ng kanilang mga namayapang kamag-anak sa paniniwalang nakikisalo ang mga ito sa kanila. Sa halip ng mga kandila, 5 tingting ng insenso ang sisindihan ng mga Tsino para sa kaluluwa. 2 sa insenso ay para sa mga kaluluwa at ang 3 ay handog sa Diyos. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.